Guys, today is day 28 ng ating biyahe. Tutuloy na tayo sa biyahe natin, Athena. Yeah, maybe not today, but tomorrow at least. Yeah. And tapos na tayo dito sa hot spring. Kaninang umaga ay nag-hot spring tayo bago tayo umalis. Hello and welcome dear believers. Welcome po muli sa ating pagbiyahe dito sa Europa at sa kasalukuyan po nandito pa rin tayo sa Greece at ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng aklat ng Pilipos. Nawa po ay patuloy niyo itong subaybayan at kung nais niyo po ang patuloy na magbabasa ng ating Biblia, suportahan niyo po ang ating channel Inside Out with I. Paki-like and share na rin po para mas lalo pang maraming tao ang makarinig ng salita ng Panginoon. At simulan na po natin ng Pilipos chapter 2. Ang halimbawa ni Kristo. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroon kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalaksakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang tinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Maging ulirang anak ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo na sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutulo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon sa araw na pagdating ni Kristo, maipagmamalaki kung hindi nawalan ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahagihan ninyo ako ng inyong kagalakan.
unang ulan dito sa Greece na aming na-experience. Pero yan, tagal umulan. O baka summer. Is it spring now in Greece? Yeah. Yes. Spring na. It's raining. Oh, yun. It's not too rainy. A little bit like dropping from. Sige guys. Nag-ano pa rin tayo, nagbabaybay pa rin tayo ng kalsada na walang toll gate. So medyo limited. Mga dapat ang height ng ating sasakyan ay 3.5 height para kasya sa lahat ng tulay. So may warning naman bago tayo ano. So dapat ay 3.5 kasi may mga limitation. Pag may mga matalaking truck na katulad niyan, hindi pwede dun sa ilalim ng tulay. Papunta naman tayo sa Marathon, Greece. Kung saan nagsimula ang marathon race. First marathon runner dying, by the way. Oh, Yeah. He was 50 kilos like arms, then he running, and then he going there 50. This 42 point is 185 meters. He telling that he win and he died. oh, Running this 42.185 meters. yeah. Nice. And he not drinking anything, he is running and then he's so exhausted and he died. Yeah. But he telling that he win. Yeah. But this, See you guys. Yes? this after town, this marathon was so something like 10 kilometers or even more. After this town, there is where they fighting. There is sea area. Ah, There is this battlefield. okay. That's a good trivia. Okay. So, let's go guys. Tayo ngayon, mga 16 kilometers sa ating destination. Konting ano ba, pero parang nasa zigzag lang kami guys. Ayan. Wow, for real, raw. Nice, parang zigzag lang oh. This is zigzag road, my love. Yeah. Pero inyo naman, oh, bangin ang aming lalaglagan dito o If I pagbaba. scaring, I close my eyes. Don't close your eyes. Wow, so pretty house. I like the window style, This is so nice. It looks like a resort or hotel. La, be careful, Yoswa. Both of you. That means no overtaking it. So don't break the line. Okay. One more. Okay. Yung mapa natin patumbling-tumbling na rin. Wow. Okay. Everything I Oo. Kita mo naman yan, oh. Yan ang ating babaybayin. This is more of this like my love. Many like this. So, let's enjoy the ride. Oh, mayroon din ganyan, oh. Yes? Sina Timoteo at Epaprodito. Umaasa ako sa Panginoong Jesus na mapapapunta ko agad riyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabala kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Subalit ako'y umaasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. Inisip kong kailangan ng pauwiin diyan ang ating kapatid na si Epaprodito na aking kamanggagawa at kapwa kawal
ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong rin dito. Sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil sa nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Tunay ngang siya nagkasakit at muntik nang mamatay, subalit kinahabagan siya ng Diyos, at hindi lamang siya kundi pati ako, upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga nais ko ring makauwi na siya riyan, sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang namatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunuan ang inyong kakulangan sa akin. What you want? Maybe, yeah. Because it's like 5 kilometer, we have to go back to Marathon. It's like 5 to 6 kilometer. Sa isang lugar malapit sa marathon, yes, pero nasa banda tayong south, mga 5 to 6 kilometer. At nagpark tayo dito sa beach area. Bukas babalik tayo sa marathon pataas, no? So, north. Ayun. Mami, Panikengät. Tuletko? Mami, Yes, you can go now. Let's go.